po. Amen. Amen. Salamat sa privilege na muli kapag-aral tayo ng salita ng Diyos. Mga kapatid, isa natin, tayo po tayo. Book of Isaiah, chapter 40. Isaiah. Saya natin, tatlong verse po, 29 to 31. Diyan na po ba lahat? Sabay na lang po tayo magbasa. Diyan na po. Isaiah. Isaiah chapter 40, verse 29 May 40. to 31. Ano po? 40. Bumong. Diyan na po. Amen. Gary Dave, basa. He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But he that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Ibigin ng Panginoon, tayo po yung manalangin. Amang banal, Diyos na magpanglihan sa lahat. Muli Lord, kami po yung Diyos na papasalamat. Kaysa naman po pagkataon na kami po Lord, makapag-aral po na inyong salita. Batid namin Lord, na ito po yung biyaya na may katuring po sa amin bilang yung mga anak. Sapagkat patuloy po rin po ang aming katapatan Lord God. At ito po yung hinahanap mo po sa amin Lord God. Ito po yung aming paglilingkod Lord. Sa oras na ito, dalangin namin. Sana'y presensya, aming maramdaman, Lord. Sana po, Lord, pangunahan kami, umayan, bigyan ng Islam, and then, inising niyo po, Lord, ang mga puso, kaya nalapita po sa inyong mga kapintasan ito, Lord God. Awa, Lord, tanggalin niyo po ng sa gayon. Kahit po ay magkaroon ng worthy sa inyong harapan, Lord God. At awa, Lord, ang mensahe, pag-aralan namin, awa, Lord, kayo magdala sa amin, bayong katatagan sa aming buhay bilang mananampalataya, Lord God. Hindi biyaya at pagpapala para po sa aming buhay. Ganun, Lord, sa mga kapatiran na wala pa po rito, umaasa, sila po ay may pasya sa mga puso. Mga Lord, nakahabol sila, Lord God. Adinin po sa mga naandi dito po, Lord, mga kapatiran. Salamat sa oras at panahon na kaloob niyo po sa pagkatang oras. Mahalaga, Lord. Ito po hinahanap ko po paano po ang tamang pamamahala sa oras na tinikalog niyo po sa amin. Ay ito po dapat gagamitin namin para po sa inyong kalunghatian. At Lord, sa inyo po ang lahat. And Lord, bago mo po ang bawat isa, paging inyong habang lingkod, Lord, magbahagi po ng iyong salita. Ito po, hindi madali, basta Lord, maasa po sa inyong biyaya sa pamagitan po yung banal na Espiritu na sanay. Siya po ang magbigay sa akin ng iba yung wisdom at karunungan, Lord God. Salamat po sa inyo. Then, nawa ang aking mataas. Ito po ang nagbabal, Lord God. Salamat po, Lord. Pag-awad sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming mga samot dalangin na hinihingi sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen and amen. Amen. Amen po. Ito po sa ating pag-aaralan. Binasa po natin kanina. Ito po yung pinaka-tutukan ko. Itong verse 31 na sinasabi, But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. Pinamagaan ko po siya, the renewed strength for the weary. The renewed strength for the weary. Batid po natin na ang tunay na lakas ay nanggagaling po lamang sa Panginoon. Kapag tayo ay nagtiwala at umaasa po sa Kanya. Pero hindi din po natin may tanggi. Alam natin na lahat ng tao ay mayroon po talagang kahinaan. Mayroon siyang, kumbaga, minsan nawalan tayo ng pag-asa.
But, lalo na po sa minsan na nangarap tayo sa mga matinding mga pagsubok, ay talaga naman pong napakabigat po sa kalooban. Na parang bagang halos mawalan ka na ng lakas. Parang hindi lang sa physical na kalalagayan, maging sa spiritual, nangihina din tayo. At sabi pa nga dito, kahit ang mga kabataan na kumbaga alam natin na sila nandun po sa estado ng kasiglahan, kalakasan, pero patid natin na manghihina rin sila, napapagod rin sila. Kaya dito mga kapatid, paano natin matatamo ang bagong lakas na magmumula sa Panginoon sa gitna ng ating mga kahinaan at pakikibaka? Alam niyo po, ang talatang ito, ang context po kasi nito mga kapatid, ang bansang Israel ay mapasailalim po ng mahirap na sitwasyon. Kaya dito, si Prophet Isaiah ay ipinadala ni Lord to prophesy na sila nga ay magkaroon ng bagong lakas sa gitna ng kanilang paghihirap at pag-aalala. Batid natin mga kapatid, ang talata kasi na ito, tumutukoy po sa sa panahon kung saan ang Juda o ang Southern Israel ay mapasailalim po sa kamay ng banyagang kapangyarihan. Dito po, kumbaga darating po ang panahon na masakop sila sa bansang Babylonia. Kaya nga, nandoon na ipinadala o ipinoprophesy ni Isaiah na ang Diyos ay palagi pong nagbibigay ng lakas na sa gitna ng ating, sa gitna ng kanilang kahinaan, paghihirap na maranasan. Ang Diyos po, ang salita ng Diyos ay pinapauna na po. Kasi nga, maranasan nila ang labis na kalungkutan, pagdurusa at pagkabihag. Dito mga kapatid, ganoon din naman sa atin ba? Minsan, nakaranas tayo ng matinding kapighatian, diba? Nanlulupay-pay tayo. Pero, diba, hindi natin maitanggi na sa tuwing tayo ay nakapakinig ng Word of God, diba, nakapag-church, isang lumalakas tayo eh. Diba? Ito yung ginagawa ng Panginoon. Kaya dito mga kapatid, ano po ang layunin ng mensahe? Kaya sabi dito, upang bigyan sila ng pag-asa at kaaliwan sa gitna ng kanilang mga panghihina. Kaya nga sabi dito sa verse 1, naging bungad na kaagad dito sa atin sa verse 1, nasabi dito, comfort ye, my people, saith your God. Ang Diyos po talaga, wala po siyang ibang layunin sa buhay ng tao kung hindi magbigay lamang po siya ng comfort. Diba? Bigyan tayo ng kasiglahan sa pamagitan ng banal na Espiritu. Batid po natin na ang banal na Espiritu na sa atin na. Diba? Pero kumikilos lang yan, nagiging active lang yan kapag tayo ay nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Kaya dito mga kapatid, upang bigyan sila ng pag-asa at kaaliwan sa gitna ng kanilang mga panghihina. Marahil nga sila ay pagod dahil sa tagal ng paghihintay, diba? Kawalan ng pag-asa at pag-aakalang baka nga sila ay iniwan na ng Diyos. Madalas tayo ganito di ba? Kapag nakaranas tayo ng mga pagsubok, nakaranas tayo ng matindi talaga. Diba? Minsan, parang hinahanap natin ang Diyos. Pero sa totoo lang, doon lang natin naalala ang Diyos Bakit kaya ganon? Kaya dito mga kapatid, isa rin sa layunin ng mensahe ito ay upang paalalahanan na ang Diyos ay hindi napapagod at patuloy siyang nagbibigay ng lakas sa mga nanghihina at patuloy na doon sa mga patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga sabi sa atin ng verse 28, sabi dito, hindi mo baga naalaman, hindi mo baga narinig ang walang hanggang Diyos
ang Panginoon ang may lalang ng mga wakas ng lupa, hindi nanlalata at napapagod man. Walang makatarok ng kanyang unawa. Kaya dito mga kapatid, ang salita ng Diyos, ito po, ang ipinapakita po rito, ang Diyos, wala pong kahinaan. Hindi siya napapagod. Patuloy siyang nagbibigay ng lakas sa gitna ng ating mga pagdurusa. Minsan, tahimik ang Diyos, hindi natin naramdaman. Pero, huwag po natin isipin na ang Diyos ay tumigil o lumayo sa atin. Ang Diyos na riyan lang. Amen? Ikatlo, upang ipaalam sa kanila na ang Diyos ay tapat. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Patuloy niyang iniingatan ang sinumang tapat na naghihintay din sa Kanya. Kaya nga malinaw ang sabi sa atin ng talata natin. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Mga kapatid, napakagandang talata nito mga kapatid. Ang talatang ito ay is a powerful, effective reminder para sa ating lahat. Kung mayroon tayong panghihina, diba? Pagkita natin ang Diyos, yung lakas na nagmumula sa Kanya, na dapat magiging gabay sa atin lahat. Na sa tuwing nanghihina tayo, maramdaman na makita sana natin kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Kaya dito mga kapatid, ano ang sanhi ng mga panghihina sa buhay? At paano natin ito harapin na may lakas na mula sa Diyos para sa atin? Amen. Amen? Yeah. Amen. Kaya ito po, unang punto natin mga kapatid, the condition of the weary. Sabi dito sa verse 29, He gave it power to the faint, and to them that have no might, He increased strength. Mga kapatid, bakit ko nasasabi yan? Ito po yung kalalagayan ng mga napapagod, yung mga nanghihina. Kumbaga, yan po ay maaari nating iugnay sa pamamagitan ng ang Diyos, ang salita ng Diyos. Siya po may kapangyarihan na maaaring magbigay sa atin ng lakas sa gitna ng ating mga burden sa buhay. Although marami talaga tayong problema, maraming mabigat, diba? Lahat problema, wala pong madali sa buhay na ito. Pero alalahanin po natin ang sabi ng Diyos, siya ang nagbibigay ng power sa mga nanghihina. Tandaan po natin yan. Ipinapakita dito mga kapatid na natural sa tao ang nanghihina, pero it will remind us na ang Diyos ang source ng ating panibagong lakas, mga kapatid. Amen. Siya ang pinagmulan ng ating lakas. Na dapat sa tuwing may problema tayo, dapat lumapit tayo sa Diyos. Amen? Amen. Pero kadalasan ngayon, pag may problema, lumalayo sa Diyos eh. Ba't kaya ganon? Pero kung naharap na siya sa talagang matinding pagsubok, maalala niya ang Diyos. Diba? Nandyan pa kaya si Lord? Naalala pa kaya ako ni Lord? Gusto lang, doon pa lang niya hinahanap si Lord, dahil nasa kasukdula na siya. Ganyan ang tao. Kapag nasukol na siya sa mga problema, doon na lang niya hanapin si Lord. Ganyan ang tao eh. This is probably the experience of Israel, mga kapatid. Maaaring labis na kapaguran, nanglulupaypay, walang pag-asa, nag-aalala. Bakit? Hindi sila makatulog. Hindi na, kumbaga nandoon sa kanila lagi yung takot. Hindi madali ang yung masakop tayo ng ibang bansa. Tama? Hindi madali ang makugkog. Nasa ilalim sila ng banyagang kapangyarihan. Di ba? Tandaan, isipin natin yung alpas na manok kapag nahuli. Di ba?
Sa gitna ng kalakasan ng manok. Darating din ang pagkakataon na nanghihina na siya at hindi lang siya gagalaw. Ganyan din tayo eh. Kaya sa talata natin mga kapatid, tandaan natin, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Dapat sa Diyos tayo humuhugot ng lakas. Wala po dapat tayong lalapitan. Sa tuwing tayo nanghihina, nakaranas ng matinding pagsubok, hanapin natin si Lord. Amen? Amen. Huwag po natin hayaan o kumbaga doon na lang sa punto na tayo ay sukol na. Kadalasan sa atin ganyan eh. Diba? Pagka walang problema, easy lang ang buhay. Diba? Baliwala ang ministry, walang ginagawa. Pero tandaan natin mga kapatid, ang salita ng Diyos, siya po ang nagbibigay sa atin ng kasiglahan. Mga kabataan, nanghihina rin sila. Kahit gaano man sila kasigla, gaano man sila kalakas, dumating din ang panahon, nasusukol din sila, napapagod rin sila. Ibang paalala sa atin ng talata, mga kapatid, napakaganda. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Mga kapatid, being captive or enslaved in a foreign land, mga kapatid, hindi madali. Tama, di ba? Maaari silang pinahirapan, sinasaktan, pinagutuman, limitado ang galaw. Ganyan po ang kalalagayan eh. Maaring larawan din po natin yan mga kapatid, na tayo ay nasa ilalim po ng kapangyarihan ng kasalanan. Di ba? Nasa harapan ng Diyos, limitado ang galaw natin. Marahil dumating sa isip ng mga Israelita na baka nga sila ay pinabayaan na ng Panginoon. Yan po yung the real attitude of money. Diba? Real attitude natin yan. Sa tuwing may problema, doon na lang hahanapin si Lord. Nagtatanong, nandiyan pa kay si Lord? Gusto lang, doon pa lang niya naalala. Dahil nga sukol na siya. Kaya dito mga kapatid, the plea of Israel. Ano po yung hinaing ng mga Israelita? Nasa verse 27 mga kapatid. Anong sabi dito sa verse 27? Bakit sinabi mo, O Jacob, ang sinalita mo, O Israel, ang daan ko ay lingid sa Panginoon at nalalagpasan ng aking Diyos ang kahatulan ko. Mayroon din siyang parallel verse nasa chapter 49, verse 14 na mismo sinasabi, ang Diyos ay nakalimutan na tayo. Ito kadalasan mga kapatid, ang nagiging hinaing ng isang taong nawawala na ng pag-asa. Kaya dito mga kapatid, those are common complaints who are facing the intense situation. Marahil nagtatanong sila sa kanilang mga sarili, di ba? Narayan pa kaya si Lord? Ganyan tayo eh. Yan po yung realidad natin. Pero sad to say, na doon mo palang talaga naalala si Lord. Pero kung nasa kasiglahan ka, di ba? Hindi mo naalala si Lord. Hindi mo malang maalala ang gawain ng Panginoon. Para sa atin, naging karanasan na ba natin ito? Katulad ng Israel, saka na lang ba tayo lalapit sa Diyos? Kapag pinurusahan na tayo, ano po dapat ang ma-realize natin dito mga kapatid? The plea of Israel. Marahil yan yung sasapitin din ng sinuman, maging tayo. Bakit? Sapagkat talaga ang tao mayroong kahinaan
dahil sa taglay na kasalanan. Kaya the reality of our weakness, mga kapatid, yung reality natin, yung pagiging mahina pagdating sa spiritual na bagay. Yung weakness natin, mga kapatid, ay bahagi po yan ng ating limitadong pagkatao bilang bunga ng ating mga kasalanan. There's no exemption to it, mga kapatid. Sabi mo kayo kanina maging mga kabataan, kahit gaano ka pa kalakas, mapapagod ka rin. Diba? Sabi ng verse 30, anong sabi dito? Even the youth shall faint and be weary, and the young man shall utterly fall, mga kapatid. Malinaw, walang exemption. Huwag mong isipin na napakalakas mo. Kailangan mo si Lord. Amen. Huwag po nating hayaan na tuluyan tayong mawalay sa Panginoon. Ano po ang ipinapakita dito? Ang Israel, ipinapahintulot niya na, makaptib ang bansa nila upang malalaman nila na sila ay mayroong limitasyon at kailangan nila si Lord. Ganyan din naman tayo, mga kapatid. Kapag matigas talaga ang ulo natin, mga kapatid, asahan natin, maaaring ibibigay tayo ni Lord sa kamay ng kaaway. Maaaring tuluyan ka ng mawalay sa Panginoon at masakop ka na ng sanlibutan ito. Amen? Amen. Kapag lumayo ka sa Panginoon, lumayo ka sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, asahan po natin yan. Katulad ng Israel. Batid po natin ang Israel kailanman. Hindi sila natututo. Di ba? Paulit-ulit na lang. Kapag sinaway sila ng Panginoon, ginachastin sila, babalik, tapos doon na naman. Ganoon na lang yung cycle ng buhay nila. Pasaway sila ng pasaway. Kaya nga ilang bisin sila nakugkog sa kami ng kaaway, di ba? Tayo din naman sa buhay natin. Ganyan din tayo Pasaway tayo sa Panginoon. Binabaliwala natin ang gawain ng Panginoon. Pero huwag po natin hayaan. Nasabi sa atin ng verse 29, balikan natin. Siya nagbibigay ng lakas sa mahihina, sa mga walang kapangyarihan, at pinapagana niya sa kalakasan. Kailangan natin si Lord, mga kapatid. First Corinthians chapter 12 verse 9, anong sabi dito? My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness, mga kapatid. Ang sabi dito, malinaw, ng biyaya ni Lord, hindi po nauubos. Sapat. Bakit pa tayo na maghahanap sa ibang lugar? Hindi po natin masusumpungan ang tunay na kasapatan, mga kapatid. Maliban lang sa Panginoon. Lumalayo ka sa gawain ng Panginoon, lumalayo ka sa Lord, dahil akala mo, matagpuan mo yung talagang kailangan mo, yung hinahanap mo. Sa church mo lang matatagpuan yan, kapatid. Kaya tayo, nandito na tayo sa church. Huwag po natin hayaan. Huwag po tayong ibang gagawin dito, kundi panalakasin natin yung ating paghihintay sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Huwag po natin hayaan na manghihina tayo. Sa Diyos, mayroong panibagong lakas palagi. Nandulot-paypay man tayo, nanghihina man tayo. Pero once na nakapakinig ka ng salita ni Pastor, salita ni Brother Genesis, salita ng Panginoon, kung kanino man, nagbibigay kalakasan yan. Amen? Kailangan natin yan.
Kung mapapansin natin mga kapatid, yung salitang made perfect, doon sa binasa natin sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Yung salitang made perfect in weakness yan mga kapatid, ipinapakita nito na sa gitna ng ating kahinaan, doon natin lalong nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, dapat ma-realize natin, hindi natin kaya kung wala si Lord sa buhay natin. Letter C, God is our stronghold. Sabi dito mga kapatid, the ultimate shelter, ang pinakamainam na kanlungan sa buhay ng isang taong nanglulupaypay at nangihina. Marahil ang bansang Israel mga kapatid, naghanap ng kanilang makakanlungan. Pero ganito, ito naman ang kagandahan sa Panginoon mga kapatid. It's the beauty of the Lord mga kapatid. Although na He allows trials, at the same time, He also offer His care and guidance mga kapatid. Ganyan si Lord eh. Hindi ba? Nasa tuwing nangihina ka, kaya nga si Isaiah ipinadala para bigyan sila ng warning. Napakabuti ni Lord sa atin. Sa book of Psalm chapter 46 verse 1 and 2, sabi nito, God is our refuge and strength, a very present in trouble. Ano ipinapakita dyan mga kapatid? Na sa tuwing ikaw ay nanghihina, sa tuwing ikaw nawalan ng pag-asa, si Lord ay hindi nahuhuli para i-rescue ka. Sa atin kasi hindi tayo nakapaghintay eh. Nakaranas lang ng kaunti lang namang trials o ano man. Wala. Nanghihina na sa gawain ng Panginoon. God is our refuge and strength, a very present in trouble. Ano ang ipinapakita nito? Ang Diyos ay nasa tamang oras. Amen? Yeah. Ang kanyang mga pagkilos ay may layunin. Hindi pagkukulang. God's delay is not denial. His timing is perfect and purposeful. Mayroon siyang layunin mga kapatid. Huwag mong isipin na tagal naman ni Lord. Di ba? Hindi tayo makapaghintay. May purpose si Lord. Amen. Kung tayo ay nakaranas ng mga pagsubok, tandaan natin ang salita ng Diyos. Mayroon siyang layunin sa buhay mo. Biyaya yan na may turing. At ang tulong ni Lord sa atin, perfect timing. At kailanman hindi siya nahuli. Tandaan po natin yan. Kaya, so as a sinner mga kapatid, as we admit that our strength is limited, ngayon, di ba, yung lakas natin, limited, nauubos, paano natin harapin ang mga pagsubok na may lakas na nagmumula sa Diyos? Unang-una, huwag manalig sa sariling lakas. Amen? Yes. Di ba? Ganyan ang mga tao eh. Sa tuwing may pagsubok, hindi maalala si Lord kaagad. Dahil nakikita niya, meron pa naman siyang opsyon eh. May pera pa naman ako eh. Di ba? Ngari, nagkasakit siya. Hindi niya maalala si Lord. Kaya siya, may pera naman ako. Magpagamot ako. Pero kapag nasukol na siya, hindi talaga gumaling, doon na niya maalala si Lord. Kumbaga, umaasa siya sa kanyang sariling lakas. Amen? Amen. Huwag manhalig sa sariling lakas. Yan po yung sikreto. Ikalawa, ituring na ang lahat na naranasan sa buhay mga kapatid ay bahagi ng proseso ng Diyos. Amen? Proseso ni Lord yan. Hindi ibig sabihin dahil pinalo ka, sinubok ka, hindi ka mahal ni Lord. Proseso ni Lord yan para matututo tayo.
Diba? Hindi tayo natututo kapag hindi tayo naharap sa pagsubok. Yung bata nga na maliit pa bago siya matuto maglakad, diba? Ilang beses siya nadapa. At katagalan, yun yung naging daan, yun yung nagiging step, yung pagdapa niya. At ilang araw lang, natuto na siyang lumakad. Yan, natuto na siya dito ako nadapa, dito ako mag-iingat. Ganyan din naman tayo Di ba? Kaya matuto tayong maghintay sa kanyang kalooban. Ikatlo, hindi kalooban natin, hindi kalooban ng pira natin. Dapat ipaubayan natin kay Lord ang lahat ng problema. Maliit man o malaki, kung natin ibang gawin. Takbo tayo sa church. Diba? Baging aktibo tayo sa gawain ni Lord. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths, mga kapatid. Malinaw ang sinabi dyan. Trust in the Lord. Kaya lang, yung trust mo nasa pira mo nasa kalakasan mo. Kailangan natin si Lord, mga kapatid. Amen. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Kay Lord tayo nakakuha ng panibagong lakas, hindi po sa pira natin, hindi po sa kayamanan natin. Although kailangan din natin yan, pero tandaan natin, unahin natin si Lord. Amen? Amen. Malinaw, mga kapatid, yung passage na yan ay nagpaalala sa atin against self-reliance. Hinimok tayo na magtiwala sa Diyos. Di ba? Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Number 2 points. Number 1 natin, the condition of the weary. Number 2, the call to wait upon the Lord. The call to wait upon the Lord. Sabi sa atin ng verse 31a. Ano sabi diyan? But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Ipinapakita nito, mga kapatid, yung tamang hakbang sa panahon ng ating mga trouble at kabagabagan. Amen? Ipinapakita dyan na mayroon palang tamang hakbang. Sa tuwing may problema tayo, naharap tayo sa matinding pagsubok, may hakbang na ipinapakita. The call to wait upon the Lord. Ito ang sikreto ng hakbang, mga kapatid. Ang maghintay kay Lord. Amen? Amen. Ito ang sikreto ng isang tunay na lakas na nagmula sa Diyos. The call to wait upon the Lord. Malinaw sabi ng Bible, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Iyan ang isang tunay at sikretong natatangi sa panahon na tayo ay nababagabag sa buhay na ito. Sabi sa atin ng, diba, malinaw yung mga rare verse dyan, 29 to 30, diba? God invite us to wait Him. Basahin natin yung kabuuan, 29 to 30, siya nagbibigay ng lakas sa mahina at walang kapangyarihan at pinapanagangan niya sa kalakasan. Pati ng mga kabataan, diba? Kabinataan ay nanlalata, napapagod, at ang mga binata ay lubos na mga bubuwal. Ngunit sa verse 31, napakaganda. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Mga kapatid, napakagandang mensahe sa atin ng Diyos. So the real solution of our weary, mga kapatid, is not rushing or avoiding. Diba? Ganyan tayo Ang problema, tinatakasan, tinatakbuhan ang problema. Harapin natin, mga kapatid. Yan yung sikreto. Yan yung tunay na solusyon. Waiting on God
God's plan, mga kapatid. Yan yung sekreto natin. Hindi ito passive, mga kapatid. This is not a passive waiting, but active trusting that God moved, even na hindi natin siya nakikita. Amen? Yeah. Amen. That's why letter A, keep working while waiting, mga kapatid. Keep working while waiting. Meaning, hindi nangangahulugan na maghintay na lang na tayo ng resulta. Di ba? Naghihintay na lang ng resulta. Hindi yan ang ibig sabihin. Wala ka na lang ginagawa. In other words, while we are waiting, mga kapatid, sa respond ni Lord, dapat nandoon yung ating nandoon yung ating active na paggawa sa kalooban ng Diyos. Kung kailan tayo naharap sa mga pagsubok, doon tayo dapat maging active sa gawain ni Lord. Amen? Yeah, dito malinaw, mga kapatid. Keep working while waiting. Hindi maaaring naghintay na lang tayo ng wala. Wala tayong ginagawa. Patuloy tayong maglilingkod na may pananalig at pananampalataya. Verse 25, anong sabi dito? Kanino nga ninyo ako itinulad? Ang linaw, di ba? Kanino nyo ako itinulad ako upang makaparis ako niya, sabi ng banal. May na, mga kapatid. Tapos kung bigyan din natin ng pansin yung verse 26 pala. Anong sabi dito? Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas. Ang lino. Lift up your eyes on high and behold who had created these things. Ano ipinapakita dyan? Ipinapakita dyan, mga kapatid, na ang Diyos ang may hawak ng sanlibutan. Yung star, yung moon, yung araw, di ba? Larawan po yan ng kapangyarihan ng Diyos. If God can keep it, bakit hindi niya kayang ingatan ka? Di ba? Ang liwanag. Tingnan yung universe, di ba? Grabe. Iniingatan ni Lord yan. Ikaw pa kaya? Hindi ka iingatan ni Lord? Yes. Siya ang may hawak ng sanlibutan. Yung mga bituin na yan, larawan po yan ng kapangyarihan ni Lord. Amen. If God can keep it all, why not us? Kaya letter B, empowered by faith. Ano sabi sa atin sa Hebrews 11 verse 1, di ba? Faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ay sabi doon, iyon ang nagpapalakas sa atin, mga kapatid. Yung pananampalataya, napakamahalaga. Dapat mataas yung level ng pananampalataya natin. Kasi yan yung nagsisilbing gasolina sa ating buhay. Yung faith dyan, mga kapatid, also trusting God's timetable, mga kapatid. Paraan. Yung timetable ni Lord, yung paraan ni Lord at plano ni Lord sa ating buhay. Madalas gusto natin agaran, di ba? Agarang tugon. Gusto natin agad ang resulta. Gusto natin na agad nakita yung sagot ni Lord. Pero, bakit mo naranasan yan? Bakit mo naiisip yan na talagang minabadali mo si Lord? Sabihin, kulang ka sa pananampalataya. Linaw nang sabi, yung Hebrews, di ba? Substance of things hoped for. Dapat mataas yung antas ng pananampalataya natin. Kaya magalas natin gusto agad-agad eh. Ngunit pinapaalala sa atin ng Lord yung kanyang time, perfect timing.
Amen? Sa verse 10, anong sabi dito mga kapatid? Narito, ang Panginoong Diyos ay darating na gaya ng makapangyarihan at ang kanyang kamay ay magpupuno sa ganang kanya. Narito, ang kanyang gantimpala ay dala niya at ang kanyang ganti ay nasa harap niya. Ang liwanag mga kapatid, ano ipinapakita dyan? Ipinapakita sa atin dyan mga kapatid na ang Diyos hindi nade-delay. Amen? Huwag po tayo kaagad nababagot. Although alam talaga, gusto natin kaagad yung tugon ni Lord eh. Isang hingi lang, Lord, ganito. Gusto mo nandyan kaagad. Pero tandaan natin, God's perfect timing is the best. Huwag po yung timing na gusto natin. Kasi may layunin si Lord kung bakit hindi binigay sa iyo. Para sa ikabubuti natin yan mga kapatid. Amen. Amen? Ibig sabihin, ang Diyos ay laging nariyan, handang sumaklolo. Diba? At kailanman ay hindi nahuhuli. Yung paghihintay is God's way yan mga kapatid. Para mahubog yung ating pagtityaga. Maging sa ating pananampalataya at pagsunod. Doon tayo hinuhubog eh. Kasi kung sagana tayo, nariyan ka agad, malala mo pa kaya ang gawain ni Lord? Hindi na, di ba? Kaya dito mga kapatid, if we learn to submit God's time, mga kapatid, kung gusto nating magpasakop sa oras ni Lord, yung perfect timing ni Lord, maging sa kanyang way, sa kanyang plano, mga kapatid, kapag tayo ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Lord, tandaan natin mga kapatid, doon natin maranasan ang tunay na lakas at kapayapaan habang naghihintay. Amen? Sabi sa atin ng talata, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Number 3 points mga kapatid. Sabi kanina sa number 2, they call to wait upon the Lord. Number 3, the comfort of renewed strength. The comfort of renewed strength. Sabi sa atin ng verse 31b. Anong sabi dito? Verse 31b. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. Mapapansin natin mga kapatid na after ipinapakita ni Isaiah yung pagod na kalalagayan natin sa verse 29, di ba? Yung nabanggit doon, at yung panawagan ni Lord na maghintay sa verse 31a, ipinahayag din ni Isaiah dito mga kapatid, yung katiyakan, yung kaaliwan sa mga marunong nagtitiwala at naghintay sa Diyos. Amen? Kaya dito mga kapatid, God giving us a renewed strength. May kaaliwan at kapanatagan na hindi galing sa laman, but in spirit of God. Ano ito mga kapatid? Letter E. Comfort to rise above. Mga kapatid, yung comforter, di ba? Yung comforter natin, yung Holy Spirit, yung banal na Espiritu, yan po yung nagbibigay sa atin ng kasiglahan sa tuwing tayo ay nangihina. Kaya sabi diyan, they shall mount up with wings as eagles. Mga kapatid, ano pong ipinapagita dyan? Bakit tayong mga Kristiyano ay inahalin tulad o ikinukumpara sa isang agila? Bakit po? Ang agila kasi mga kapatid, hindi siya natatakot sa unos ng bagyo. Anong ginagawa niya? Ginagamit niya ang unos o ang hangin para pumapailang lang. Diba? At lalong tumataas. Ganyan ang agila eh. Diba? Sa hangin lang yan siya nakabase eh. Kapag wala ang hangin, hindi siya nakakalipad.
Kaya, hindi siya natatakot sa unos ng buhay. Kumbaga tayo, dapat ganyan din tayo. Ang mga tunay na Kristiyano, mga kapatid, hindi tumatakas sa mga problema. Bagkus ginagamit niya ito upang lalo siyang lumalapit sa Diyos. Ganyan dapat tayo, mga kapatid. Yung mga problema sa buhay natin, naging hadlang yan. Pero tingnan mo ang isang agila. Kapag malakas yung hangin, napapago din siya. Di ba? Pero ang ginawa niya, lalo siyang pumapailang lang. At kapag nandoon na sa taas, nagpapahinga siya sa hangin. Nagpapahulog-hulog siya. Di ba? Ganyan ang agila. Ganyan din dapat tayo. Tuwing may mga problema tayo, pagod tayo sa paglalaba, pag-aalaga sa mga anak natin, lahat ng gawain, ginagawa natin. Kapag napapagod tayo, sa church tayo magpahinga. Amen? Kaya dito, mga kapatid, napakamahalaga. Dapat ang turing natin, mga kapatid, sa ating mga trials, ay hindi po siya kumbaga, hindi siya hadlang. Kundi nagsisilbi siyang pakpak sa pag-angat sa antas ng ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, the comfort of renewed strength, ang sabi. Then, letter E, comfort to rise above. Natalaki natin. Letter B, comfort to run without weariness. Ang sabi dito. Ang sabi sa atin ng Bible, this shall run out and not be weary. Sa verse 29. Pansinin natin sa verse 29. Balikan natin. Siya na nagbibigay ng lakas sa mahina at walang kapangyarihan at pinanaganan niya sa kalakasan. Makita natin sa mga kapatid na comfort to run without weariness. They shall run out and not be weary. Yan yung ating tatalakayan, mga kapatid. Malinaw na si God ang nagbigay ng ating lakas upang makatakbo tayo sa gitna ng labis na pagod at hamon sa buhay. Malinaw dyan, mga kapatid, the running here is a picture of times of intense responsibility or heavy battles. Marami tayong laban, di ba? Hindi basta-basta, hindi madali. Pero tandaan natin, yung responsibilidad natin, mga kapatid, bilang Kristiyano, huwag po natin pababayaan ang mga ministry natin. Responsibilidad natin yan eh. Kapag pagod ka na sa paglilingkod sa pamilya mo, sa buhay mo, remember, the strength coming from God never runs out. Hindi nauubos, mga kapatid. At lalo pa siyang nagbibigay ng bagong lakas. Kailanman hindi nauubos ang lakas ni Lord. Sabi sa atin ng Galatians 6:9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Paliwanag, mga kapatid. Ipinipagta nito na may laging resultang maganda at hindi masasayang ang lahat. Yung mga pagsisikap natin, yung mga pagpapagal natin, di ba? Mayroong patutunguhan yan. At hindi yan winawalang halaga ng Panginoon. Nakikita niyo, Lord, yan. Aanihin rin natin, mga kapatid, yung biyaya ni Lord sa ating buhay. Amen? Maliwanag yan, mga kapatid. Letter C, comfort walk without fainting. This shall walk and not faint, ang sabi sa ating talata. Walking is a symbol of our everyday life in faith. Yan po yung simple dapat, mga kapatid, sa araw-araw na ang ating pananampalataya, sapagkat we all know na ang Diyos na ating hinihintay ay may kontrol ng lahat. Hindi rin siya napapagod. Kaya dapat, mga kapatid, dahil hindi napapagod si Lord sa atin, dapat tayo rin naman. Hindi tayo dapat napapagod.
Ang sabi dito mga kapatid, hindi mo tayo madalas lumilipad. Di ba? Hindi tayo lumilipad. Hindi rin tayo, tumatakbo. Hindi naman tayo palagi tumatakbo. Pero sapagkat ang buhay natin ay consistent eh. Ipinapita dyan mga kapatid, na ang buhay hindi consistent. Minsan nakaranas tayo ng kaginhawaan, minsan nakaranas tayo ng kahirapan, minsan nasa itaas ang buhay, minsan nasa ibaba. Ngunit ang tandaan natin mga kapatid, ang mahalaga dito, hindi tayo sumusuko. Amen? Amen. At tandaan natin, dahil nagawa natin hindi sumusuko, ano ang sekreto na sabi sa atin kanina? Yung paghihintay sa Panginoon. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Yan ang sekreto ng tunay na lakas mga kapatid, na nanggagaling sa Diyos. Lagi natin tandaan na sa bawat hakbang, mga kapatid, bawat hakbang ng buhay, God always, always there. Kasama mo siya. Tapat siya na hindi niya tayo pababayaan. Sabi sa atin ng Lamentation, verse 3, 23, ano sabi diyan? They are new. Amen. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Mga kapatid, napakagandang talata, napakagandang mensahe ni Lord. Araw-araw may bagong lakas, may dakila araw-araw sa buhay natin. Amen? Ipinapakita nito mga kapatid, na ang Diyos natin ay hindi lumilimot. Ang kanyang pag-ibig ay hindi natatapos. Ang kanyang awa, laging bago. Kaya, anong gawin natin mga kapatid? Laging may pag-asa sa bawat umaga. Amen? Amen. Konklusyon natin mga kapatid, tandaan natin, ang lakas ng tao mga kapatid, nauubos. Tama? But he that wait or trusted in the Lord ay palaging may kalakasan na naghihintay. Hindi lang siya physical, also hindi rin sa spiritual. Diba? Maging sa emosyonal natin mga kapatid. Kapag wala si Lord, puspos ka ng problema, marami dyan nade-depress. Pero sa biyaya ni Lord, wala tayong nakikitang Krisyano na nade-depress, nagpapatiwakal. Diba? Kasi nga, may lakas tayo palagi. Sabi ng Bible, there are new every morning. Kaya bakit pa natin gagawin yan? Kristiyano na tayo. Kaya instead na panghinaan tayo ng loob mga kapatid, anong gagawin natin? We should learn to wait. We should learn to trust at sumandal sa Panginoon. Amen? Tanong ko, kanino tayo sumasandal? Sumasandal ba tayo sa ating lakas? Sa ating sariling lakas? Sa ating pira? Mali pong attitude mga kapatid kapag tagdudahan natin si Lord. Dahil akala natin iniiwan na tayo. Diba? Ang lakas na galing sa Diyos mga kapatid, tandaan natin, always new. At sapat na sa araw-araw. Kaya walang Krisyanong kinulang. Di ba? Hindi tayo nagkulang. Bakit? Kuntento tayo. Sapagkat may Diyos tayo eh. Na nagbibigay sa atin ng lakas araw-araw. That's why, huwag tayo umasa sa sariling kakayahan. Kundi sa Panginoon lang. Nais ni Lord sa atin mga kapatid na maghintay at magtiwala sa Kanya. Tularan natin ang agila. Diba? Umaasa sa hangin. Tayo ay dapat umaasa rin sa banal na Espiritu ng Diyos. Amen? So, tapos na tayo, mga kapatid. Tawin ko na po si Pastor Willie. Yan.